receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all that I have, you have given all to me.
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Maligayang pagdating sa parokya ni San Gabriel Arkanghel, Diocese ng Caloocan. Tayo ngayon ay nagkakatipon-tipon upang saksihan ang pagtatalaga kay Reverendo Padre Romeo Tuazon bilang bagong kura paroko ng parokya ni San Gabriel Arkanghel. Ipinakikilala rin natin sa misang ito ang kanyang magiging katuwang na pari sa paglilingkod sa ating simbahan. Siya ay si Reverendo Padre Philip Angelo Garcia. Sila ang mga bagong pastol na hinirang ng Panginoon upang mamuno, magmalasakit at magbigay inspirasyon sa ating pananampalataya, nang sa gayon ay magkaroon tayo ng paglago sa espiritualidad, pagkakawang gawa at pagmamahal sa Diyos at kapwa. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating minamahal na obispo, kanyang kabunyian, Pablo Virgilio S. Cardinal David, kasama ang mga kaparian ng Diocese ng Caloocan. Magsitayo po ang lahat at buong sigla tayong sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay ating sasaksihan ang pagtatalaga kay Reverendo Padre Romeo Tuazon bilang bagong kura paroko ng St. Gabriel the Archangel Parish. Mga kapatid, dahil batid ko ang mga pangangailangan ng inyong parokya at sa aking pagtitiwala sa kakayahan ni Padre Romy Tuazon upang manungkulan bilang isang pastol, aking ibinibigay siya sa inyo
bilang inyong bagong kura paroko. Ngayon ay pakinggan natin ang sulat na nagpapahayag ng pagtatalaga sa Kanya. Catholic Bishop of Caloocan, Letter of Appointment. By the faculty vested in me by Canon 523, I, Bishop of Caloocan, by the grace of God and favor of the Apostolic See, do hereby appoint Reverend Father Romeo C. Tuason as parish priest of Saint Gabriel the Archangel Parish, located at Araneta Avenue, corner Caimito Road, 1400 Caloocan City. I commit to him the full care of the souls in that parish with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law, diocesan statutes, and approved customs. He will function as parish priest for 6 years of the said parish until revoked by me or by my successor, given at our Chancery Office, Diocesan Curia, San Roque Cathedral Compound, A. Mabini Street, corner 10th Avenue, Caloocan City, Metro Manila, Republic of the Philippines, this 15th day of January 2025 in the year of our Lord. Signed by His Eminence Pablo Virgilio S. Cardinal David, the Bishop of Caloocan, by the mandate of His Eminence, the Bishop of Caloocan, Father Gaudioso A. Sustento, Chancellor. Ating salubungin ng masigabong palakpakan ng ating bagong kura paroko. Padre Romeo Tuazon, batid ko ang iyong mga pangangailangan upang maisagawa ang iyong mga tungkulin bilang aking kinatawan sa parokyang ito. Narito si Padre Philip Angelo Garcia bilang iyong magiging kasama sa pagkalinga sa sambayanang Kristiyano ng Saint Gabriel the Archangel Parish. Kasama din si Deacon John Bernardo. Minamahal na kapatid kay Kristo, sa harapan ng bayang pinagkakatiwala sa iyong pangangalaga, ipahayag mo ngayon ang iyong pananampalataya. Ako si Padre Romeo C. Tuazon, taglay ang matibay na pananampalataya, ay sumasampalataya at tinatanggap ang bawat isa at lahat ng nasa simbolo at pananampalataya gaya ng sumusunod. Sumasampalataya ako sa isang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa lamang nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Ni anak, hindi nilikha. Kaysa sa pagka-Diyos sama, sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay nanaog buhat sa langit. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo
kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin, sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato. Naghirap, namatay at inilibing. Muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Ama. Pariritong muli puspos ng kaluwalhatian upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama at sa Anak, na sinamba at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak, nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Kinikilala ko ang isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangmatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sinasampalatayanan ko ring matatag ang lahat ng nakapaloob sa salita ng Diyos na isinulat o kaya isinalin sa tradisyon at inihahandog ng simbahan sa pamamagitan ng maringal na kahatulan o kaya sa kaparaanan na ordinaryo at pangkalahatang magisteryo bilang katotohanang pinahayag ng Diyos at dapat sampalatayanan. Matatag ko ring tinatanggap ang bawat isa at lahat ng itinuturo ng Iglesia Katolika tungkol sa pananampalataya at magandang kaugalian. Sa wakas, ako'y sumasang-ayon na may kusang loob na pagtalima sa isip at damdamin sa mga aral na itinuturo ng Santo Papa o kaya ng mga kapulungan ng mga obispo. Kung sila ay gumaganap ng tunay na magisteryo, kahit na ipinahayag ang mga aral na ito sa pamamagitan ng isang kautosang di natitiyak. Minamahal na kapatid, sa harap ng bayang pinagkakatiwala sa iyo, pakiulit mo ang mga pangakong binigkas mo sa iyong ordinasyon. Nangangako ka ba na sa tulong ng Espiritu Santo ay gaganapin mong mabuti ang iyong tungkulin bilang kapanalig at kasama ng obispo sa pangangalaga sa kawan ng Panginoon? Opo, sa awa at tulong ng Diyos. Taos-puso ka bang nagtitika na idaraos ang mga misteryo ni Kristo ng tapat at taimtim ayon sa diwa ng Santa Iglesia sa ikararangal ng Diyos at sa ikapagiging banal ng Kristiyano? Opo, sa awa at tulong ng Diyos. Pinangangako mo bang gaganapin ng karapat-dapat at ng buong dunong ang pagpapahayag ng Ebanghelyo at ang pagpapaliwanag ng pananampalatayang Katoliko? Opo, sa awa at tulong ng Diyos. Handa ba ang iyong kalooban na ianib ang iyong sarili araw-araw kay Kristo, ang dakilang pari na naghandog ng kanyang sarili pakundangan sa ating lahat bilang isang ganap na hain sa Diyos Ama? At talaga bang ilalaan mo ang iyong sarili sa Diyos sa ikaliligtas ng mga kaluluwa? Opo, sa awa at tulong ng Diyos. Ikaw ba ay nangangako na magiging magalang at masunurin sa akin at sa aking magiging kahalili? Opo, sa awa at tulong ng Diyos.
naway bigyang katuparan ng Diyos ang mabuting gawaing pinasimulan niya sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, tunghayan mo po ang iyong lingkod na paring tinalaga ang magiging katuwang ko sa parokyang ito, maging halimbawa at tanglaw nawa ang kanyang mga salita para sa iyong bayan, at naway siya at ang bayang kanyang kakalingain ay makatagpo ng kaganapan sa buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Padre Romy Tuazon, bilang bagong pastol ng pamayanang ito, pinagkakatiwala ko sa iyo ang mga lugar sa pagdiriwang ng binyag at kumpisal, gayon din ang susi ng tabernakulo. Ang bayan ng Diyos ay isisilang muli sa tubig ng binyag, palalaguin ng tinapay ng buhay at salita ng Diyos, papapanibaguhin ng mga sakramento at aakayin sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ikaw nawa ay maging tapat na lingkod at katiwala ng mga misteryong ito ni Kristo sa paglilingkod mo bilang kanyang pari. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinapagsalo mo na sa nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo po ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-isya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang mandirhan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng kababalaghan tulad nung ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabis sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagpapakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang,
mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, dinagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad kong magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Babalik ako sa Ama at aamunin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan, at doon nilustay na lahat sa di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. At nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako na may namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama,
nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawaging inyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabangguya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabangguya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabangguya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo ang lahat. Magsiupo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalo-lalo na ang lahat ng mga kaparokya dito sa St. Gabriel the Archangel Parish. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Cardinal. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataong makapagdiwang ng banal na Eucharistia sa okasyon ng pagtatalaga ng ating bagong kura paroko, talagang kura paroko dito sa inyong parokya, si Father Romy Tuason at ang kanyang katuwang sa paglilingkod, si Father Philip Angelo Garcia at si Deacon John Bernardo. Ngayon po ay magnilay tayo sa ating narinig na talinghaga. Kuminsan, kapag binabasa ko ang parable of the prodigal son, ay napapaisip ako, bakit ba pinagbigyan ng ama ang hiling ng bunso niya na ibigay na sa kanyang mamanahin niya at magsarili na muna siya para matupad ang sariling pangarap niya sa buhay? Ayon, tuloy napariwara ang bata. Kung ang karakter ng ama ang siyang kumakatawan sa Diyos sa parable na ito, ibig bang sabihin, nagkakamali din ang Diyos? Na pumapalpak din ang Diyos kung minsan? Sa totoo lang, may narinig na akong
nagsabi ng ganyan, na sa paglikha pa lang daw ng Diyos, sa tao, pumalpak na daw siya. Na hindi niya nakikita na ang pagmamahal na nagiging masyadong mapagbigay ay nauuwi sa pangungunsinti sa hindi tama. Kung tatay ka, bakit mo siya pagbibigyan? Kung alam mong wala pang gaanong alam sa mundo ang anak mo, na immature pa siya, na pwedeng maligaw ang landas niya. Hindi ba alam ng ama na pwedeng mangyari yon? Palagay ko, alam niya. At palagay ko, tulad ng normal na magulang, magbabigat din sa loob niya na pagbigyan ang anak niya. At hindi niya hangad na konsentihin lang yun o konsentihin lang siya. Ang binigay ng ama sa anak niya ay hindi lang mana o pera, kundi pagkakataon na lumaki at matuto sa buhay. At bahagi ng mga aral sa buhay ay kakayahang magkamali. Ang mga pagkakamali ay importante rin. Gusto ba ng ama na magkamali ang anak niya? Na matuto siyang magwaldas? Gusto ba niyang magkalat sa buhay ang anak niya? Sigurado ako hindi. Pero hinayaan niya itong mangyari. Dahil alam niya na ito ang magpapamulat sa kanyang anak. Na itong pagmumulat sa pagkakamali ay malaki ang may dudulot sa pag-unlad ng anak niya. Sa pag-unlad natin, lahat na tao, sa gawaing pagpapakatao, sa ating paglaki. Baka kung hindi niya pinagbigyan, hanggang ngayon, alipin pa rin ang tingin ng bunso sa sarili niya, katulad ng pag-iisip ng panganay na masunurin. Sino bang magulang ang hindi masaya? Sino bang magulang ang hindi masaya kapag masunurin ang anak? Pero pwedeng mangyari na ang pagsunod ng anak sa magulang ay takot ang pinagmumulan, imbes na pag-ibig o pagtitiwala sa kanilang pagpapalaki sa kanya. Sa kwento, ang tingin ng panganay sa sarili niya ay para bang alipin, sunod-sunuran. Ako, ang sabi niya, hindi ko kayo sinuway ni minsan. Nagpakaalipin ako sa inyo. Nanunumbat siya sa mabuting gawain niya na para bang automatic kasi masunurin ako, dapat akin lahat. Dapat may gantimpala ako. Kapag ang tingin natin sa pag-ibig ng magulang ay gantimpala sa ating pagiging masunurin, mayroon nang nagkakamali. Kaya napaka-importante rin para sa ama nang magkaroon siya ng oportunidad o nagkaroon din yung panganay na mailabas ang saloobin niya. Kasi hindi tama. Hindi tama ang ipinapalagay niya. Ang gustong ipahayag ng ama sa panganay
Anak, hindi mo ako amo. Ako ay iyong ama. Hindi amo, kundi ama. Tatay mo ko, anak kita. Lahat ng akin ay iyo. Pero itong nagkamali, hindi siya ibang tao sa iyo. Kapatid mo siya. Kaya kung paanong lumabas ang ama para tanggapin na muli ang bunso na nagkamali, lumabas din siya ulit para kausapin ang panganay na nagtatampo at naghihinanakit. Drama ito ng maraming mga pamilya. Para ipaunawa sa panganay kung bakit dapat siyang makisaya sa pagbabalik ng bunsong kapatid niya. Tandaan natin, sa mata ni Kuya, nawalan na ng karapatan ang kapatid niyang bunso. Kaya para sa kanya, hindi na siya dapat bumalik. Na ngayon, siya na lang ang dapat may karapatan. Dahil mabait siya, dahil masunurin siya, at dapat lahat ng gantimpala ay sa kanya. Kaya karapatan na ang tingin niya sa pag-ibig ng kanyang ama. Kung minsan sa hindi natin namamalayan, pwedeng mag-ugali na tayong ganyan bilang mga Katolikong mananampalataya. Kung minsan akala natin dahil tayo ay palasimba, may karapatan na tayo sa pag-ibig ng Diyos. At kung minsan basta na lang natin ipinapalagay na walang nararapat sa mga pasaway dito sa mundo, kundi ang sunugin ang mga kaluluwa nila sa impyerno, na para bang ikatutuwa pa natin ang pagkakalugmok nila. Hindi ganyan sa pamilya ng Diyos. Pero ito na nga ang punto. Hindi amo ang gusto ng tatay na ituring sa kanya ng mga anak niya, kundi ama. Kaya hindi niya sila tinuturing na mga alipin. Iginagalang niya ang kanilang kalayaan. At dahil malaya sila, malaya rin sila na dumanas ng pagkakamali na madalas ay hindi naman sinasadya. Minsan kasi akala natin tama, pero mali. Lahat daw ng akala ay mali. Pero sa katagalan mo lang maiisip na mali pala ang akala mo ay tama. Pinagbibigyan ng ama ang anak niya na magkamali. Hindi dahil gusto niyang magkamali, kundi dahil gusto niyang umunlad ang pagkatao, lumaki ang anak niya, at matuto sa mga pagkakamali sa buhay. Hindi amo ang gusto ng tatay na ituring sa kanya ng mga anak niya. Alam niyo ho, sina San Ambrosio ng Milan at San Agustin ng Hippo ang nagpasikat ng konsepto ng kasalanan bilang felix culpa sa wikang Latin, na ang ibig sabihin ay masayang pagkakamali. Parang kabalintunaan, di ba? Paano bang masaya kung pagkakamali? Pero pinagsama ni San Agustin ang dalawang konsepto, masayang pagkakamali,
Felix culpa. At sa katunayan, napasok pa nga ito sa kinakanta kapag Pasko ng pagkabuhay, ang tinatawag na exultet. Ganito ang linya, o maligayang pagkakasala, na nagtamo para sa sangkatauhan ng isang dakila at maluwalhating manunubos. Para bang sinasabi niya, halos ipinahahayag niya, mabuti na lang nagkasala sina Adan at Eva kung hindi dumating si Kristo. Ito ang tinatawag na Felix culpa. Ang masaya at maligayang pagkakamali. Kaya hindi pala dapat laging ituring na masama ang magkamali. Palagay ko na inspire lang sina San Agustin at San Ambrosio sa sinabi ng apostol na si San Pablo. Minsan, nasabi ni Saint Paul sa kanyang sulat, kung kailan lumalaki ang pagkakasala, ay lumalaki din ang biyaya. Ano bang ibig niyang sabihin? Kung kailan lumalaki ang pagkakasala, ay mas lumalaki din ang biyaya. Walang pinagkaiba yan sa inyo. Sa inyong pagpapalaki sa mga anak ninyo. Sa totoo lang, kahit sabihin yung patas kayo't mahal nyo lahat ng anak ninyo, mas mamahalin nyo ang pasaway. Bakit? Kasi mas nangangailangan siya ng atensyon. Dodoblihin mo ang atensyon mo sa pasaway. Bakit? Kasi mahal mo din siya. Baka yung masunurin na hindi ganyan katinding atensyon ang kinakailangan niya. Kaya totoo, mas malaki ang pagkakasala, mas malaki ang biyaya. Para bang kabalintunaan, para bang sinasabi ni Saint Paul, kung magkakasala din lang kayo, laki-lakihan na ninyo. Hindi naman ho, ganon. Hindi sa ini-encourage niya na magkasala tayo. Pero ang sinasabi lang niya ay mas malapit sa kasabihang Pilipino, pag mas malaki ang pagkukulang, mas malaki ang pagpupuno, di ba? Kung ang bote ay kalahati ang laman, gaano ang pagpuno na kailangan mo? E di kalahati din. Pero kung ang bote 3/4 ang kulang, gaano ang pagpupuno na kailangan mo? Eh di mas malaki, 3/4, hindi lang 1/2. Mas malaki ang pagkukulang, mas malaki ang pagpupuno. Na mas dakilang di hamak ang biyaya ng Diyos sa pagkakasala ng tao. Ang tugon ng Diyos sa makataong pagkakamali ay hindi lang pagkukumpuni, kundi pagiging handang magdusa para maitaas niya ang ating pagkatao. Hindi niya tayo iiwan sa mga impyernong ginagawa natin sa buhay natin. Kaya pinapahayag natin sa sumasampalataya na naug siya sa impyerno. Marami na ako nakitang mga magulang na handang manaog sa impyerno para lang mahango sa impyernong ginagawa ng mga anak nila sa buhay nila. Kahandaang magdusa, yan ang karakter ng totoong umiibig at nagmamahal na tutulad kay Kristo, ang anak ng Diyos. Totoo, makatarungan ng Diyos. God is a God of justice. Totoo, na patas ang Diyos sa kanyang kagandahang loob. Pero totoo din na ang mas mabigat na pambalanse ng Diyos ay hindi katarungan, kundi habag, malasakit,
at pagpapatawad. Bakit? Parang hindi patas, pero yun ang patas para sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So mga kapatid, naghahanda tayo sa Paskong pagkabuhay ngayong panahon ng Kwaresma. Napakagandang pagkakataon na kayo'y mabigyan ng isang bagong kura paroko. Aakayin niya kayo sa inyong buhay pananampalataya at makikilakbay siya sa inyo sa maraming drama ng mga buhay ninyo. Pero ang panalangin ko para sa inyong mga pari, sana bigyan din sila ng puso ng Ama. Ang Ama na mapagmahal at kung kailan mas malaki ang pagkukulang, sana mas malaki din ang kanilang pagpupuno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ang Panginoon ay tunay na nagbibigay buhay at kanyang dinidinig ang pagtawag ng kanyang sambayanan. Mga kapatid, halina't ating idulog ng may tiwala sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Diocese ng Caloocan, sa pangunguna ng ating Obispo, Pablo Virgilio Cardinal David, mga kaparian, mga laikong lingkod at ng tanang bumubuo sa sambayanan ng mga anak ng Diyos upang patuloy na umunlad ang buhay pananampalataya ng lahat ng tao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating bagong kura paroko na si Padre Romeo Tuazon, upang maging tunay siyang tagapagdala ng liwanag ng Ebanghelyo sa lahat ng nasasakupan ng ating parokya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ikalalaganap ng mga kabataang naghahangad na pumasok sa bokasyon sa pagpapari, naway bigyan katugunan ng Panginoon ang ating hangaring Kanya ring napasimulan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon upang patuloy tayong kalingain ng poong may kapal at pagpalain ang lahat ng ating gawain sa ikatatagumpay ng kaharian ng Diyos sa lupa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga laikong lingkod sa ating parokya na namayapa na, naway magkamit sila ng walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming lumikha, tulungan mo po kaming mahihina, sapagkat sa iyo lamang nanggagaling ang aming lakas. Bigyan mo po kami ng panibagong simula upang matupad ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pag-aalay. Narito ang aming alay, ang alak at
Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa aming iyong iniuukol, upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin iyong ikinararangan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng aral.
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon ang banal ang mga kaloob na ito pampara sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
Halina't buong kababaang loob tayong dumulog sa ating Ama ayon sa panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng sakit at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kaligtasan, kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito po si Kristo, ang ating kaligtasan. Ang pag-asa natin sa buhay na walang hanggan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan naming ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat, atin pong pakinggan ang mensahe ng pasasalamat ng ating bagong kura paroko, Reverendo Padre Romeo Tuazon. Sa ngalan po ng Parish Pastoral Council, ng Parish Finance Council ng ating parokya, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat kasama ang aking katuwang na Parish, Father Philip Angelo Garcia. Kami taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng narito ngayon na nakikibahagi sa aming pagtatalaga bilang inyong kura paroko at mga tagapaglingkod na pari. So, gusto ko pong pasalamatan yung mga naritong nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron po mga taga Bulacan. Magsitayo nga po yung mga taga Bulacan. Kahit traffic sa NLEX, nakarating po sila dito. Marami pong salamat. Sa mga taga Santa Cruz Parish ng Tansa, Nabotas, tumayo lamang po. Maraming salamat po. Sa mga taga San Jose Parish de Nabotas na nakita kong nandito rin, marami pong salamat. At sa mga taga San Roque Cathedral Parish na nandito rin po, maraming salamat po. Sa mga taga Immaculate Heart of Mary Parish na nandito rin, nakita ko, maraming salamat po. At sa mga taga ibang lugar na ginugol ang panahon para makarating po dito sa aming pagtatalaga, maraming salamat po. At gusto ko rin din pong pasalamatan yung mga naging abala dito sa aming pagdiriwang, ang ating PPC Chair, Sister Gloria Bernardo, PFC, Brother Bernie Halili, ang Ministries and Organization, ang Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Altar Servers, ang Greeters and Collectors, ang Knights of Columbus, ang Mother Butler Guild, ang Youth Ministry, ang SOCOM, ang UHCL sa pamumuno ni Presi Mendoza at Edith Gonzalez, ang EPHOM at HGM, ang Couples for Christ, ang Soldiers of Christ, si Captain Carmelita Lactud ng Barangay 77, salamat po. Si Captain Albert Henson ng Barangay 80, maraming salamat po. Ang Team Serbisyong Buong Puso ni Congressman J. Lacson Noel, maraming salamat. At ang mga iba't ibang personalidad na nandito po, mga tagapamuno ng ating lungsod ng Caloocan, si Mayor Along Malapitan ng lungsod ng Malabon, si Mayor Jeannie Sandoval, at sa kanilang mga sanggunian at mga kasama, marami pong salamat. Kung ano yung nararamdaman ko sa pagkakataong ito, I feel Gabriel. Ano yung Gabriel? Mahilig po ako sa
bibigay ng kahulugan sa bawat letter, I feel Gabriel, G, there is gladness. Your presence bring me gladness. Nang kinatutuwa ko at kinasasayang inyong pagdalo sa araw na ito, I feel accepted. Ang inyong pagtanggap ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob upang maglingkod sa inyo ng buong puso. I feel GAB blessed sa presensya ng ating minamahal na kardinal. Marami pong salamat, Kardinal. Kahit po marami kayong schedule, pinaunlakan niyo po ang pagpunta dito. At sa mga kaparian na nandito ngayon, I feel blessed. Unahin ko doon sa likod, kay Father Rene Richard Bernardo ng Holy Trinity Quasay Parish, sa aking partner na si Father Abet Caballero ng Santa Cruz Parish, ang Rector at Parish Priest ng San Roque Cathedral, Father Gigi Yabut, at ang mamaya rin po ay itatalaga bilang Kura Paroko ng San Bartolome Parish, si Father Jerome Cruz, ang ating Vicar General, si Father Ken Neral, ang Kura Paroko ng Mary Health of Christian Parish, ang itatalaga sa March 25 sa Concepcion Shrine, si Father June Bartolome. March 25 po yung kanyang installation. Si Father Elson, ang kinatawan ang Assistant Chancellor. Thank you. At doon po sa likod, si Father Tony Coa ng San Roque Cathedral Parish. Father June Erlano ng San Roque de Navotas Parish. Father CJ Hoxon ng San Bartolome. San Ezequiel Moreno. Kala ko San Bartolome. Si Father Joshua Dimayakyak ng San Bartolome Parish. Si Father Bobby Kahilig ng Birhen ng Lourdes, ng aming Vicar Foreign dito po sa Sacred Heart Vicariate. Si Father Junjun de Guzman ng Sacred Heart Morning Breeze. Father Dominic Kagang ng Exaltation. MJ ng Sacred Heart Morning Breeze. At si Father Paul Wu na nandun din po sa Mary Help of Christians. At siyempre yung aming clergy concerned vicar, si Father Ray Amante. Salamat po, Father Ray. At siyempre ang ating masipag na CAUL Director, Father Jess Wenceslao ng Our Lady of the Most Holy Rosary Mission Station. So, I am blessed sa dami ng pari na nandito ngayon. May kardinal pa, nandyan po kayo. I am really blessed. Then, GABR, I am relaxed now because alam kong kasama ko kayo sa aking paglilingkod. Letter I feel inspired of your presence. Inspired to bring hope to each and everyone, especially to my parishioners. Then excited. Excited at full of energy na sa 1 month ko pong pag-stay dito,
na ipagawa po yung aming parish office na ibe-bless po natin mamaya. Dahil sa energy na binigay sa akin ni Lord, I feel energetic and excited to fulfill my tasks and my duties. And siyempre, I feel loved of your presence. Ang inyong pagmamahal ang nagpapalakas ng aking loob upang patuloy na maglingkod ng katapatan ng buong lakas sa ating diocese at dito sa aming parokya. I feel loved. Kaya iwan ko yung St. Gabriel hymn, yung chorus doon, narinig ko doon sa mga batang kumakanta. Pray for us, St. Gabriel, the archangel, that Christ be formed with us. Pray for us, Saint Gabriel, the archangel. Thank you so much, and God bless us all. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang ngalan ng Panginoon ay papurihan. ngayon at kailanman. Sa ngalan ng Panginoon, tayo'y tinutulungan. Siya ang may gawa ng langit at sanlibutan. At naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Dove sacerdoti
Announcement